Si Ann, ang batang uliran. Kwento ni Corina Hizon. Ito ang batang si Ann. Ating alamin kung bakit siya ay isang uliran. Pagkagising sa umaga, agad siyang bumabangon at nagpapasalamat sa ating Diyos Ama. Inililigpit ang mga unan at kumot na ginagamit niya. Nagsusuklay ng gusot na buhok para siya ay maayos. Tutungo ng banyo, dala-dala ng ang mga pansariling gamit niya. Sepilyo, suklay, sabon at shampoo. Laging nakahanda na pati tuwalya. Pagkatapos maligo, inaayos niya lahat ang mga ginagamit niya. Pagbalik sa kwarto, siya ay magbibihis na, magsusuot ng malinis na damit pang-eskwela. Magsusuot ng medyas at sapatos, mga gamit paaralan, ihahanda na. Pagkatapos tungo niya ay sa kanilang kusina, dududulog ng maayos sa hapagkainan. Sama-sama silang magpapasalamat sa may kapal sa mga biyayang sa araw-araw sa kanilang ay ibinibigay. Maging sa eskwela, siya ay masigla, palaging nakabati at laging ngumingiti, kung kaya't mga kaibigan pati kakilala siya palagi ang gustong kasama. Palaging nakikinig sa turo ng guro, kaya naman siya ay kay daling matuto. At pagkagaling si Ann buhat sa paaralan, diretso na siya sa kanilang tahanan. Kaagad magpalit ng damit pambahay. Itatabi itong libro, pati na ang bag at sapatos. Ang nais niya kasi tumulong kay nanay. Siya rin ay maghahain, sabay-sabay na kakain. At bago matulog, hindi nakakalimot tumawag at magpapasalamat sa Diyos na may likha at siyang nararapat. Kapag araw ng simba, hindi pumapalya sa simbahan, siya ay laging kasama. Ang kanyang kabutihay, natural na taglay, kaya kanyang mga magulang tunay siyang kinalulugdan. Si Ann sana ay laging tularan, kahanga-hanga ang kanyang isipan, musmos na naturingan, ngunit isa ng batang uliran. Ito ang kwento ni Ann, ang batang uliran.